Ah, Magandang araw mga kapatid. Have a blessed Sunday sa ating lahat. Maraming magpapasalamat tayo sa Poong May Kapal dahil nandito na naman tayo ngayon at sama-sama tayo ngayong linggo na ito upang humiling at hihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakamali at magpapasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap sa buong isang linggo. Tinatawagan ko si Brother Randy sa kanyang opening prayer. Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Unang-una po sa lahat, Panginoon, kami po humihingi ng tawad sa inyo sa mga oras ito, sa mga nagdaang araw na hindi po namin sinasadyang kasalanan ng Panginoon. Papasalamat po ako sa araw na ito, Panginoon, at muli kami po inyong tipon-tipon muli sa iyong banal na gawain upang makinig ng iyong banal na salita. Tinataas ko po sa iyo ngayong araw na ito, Panginoon, ang iyong mga gagamitin sa iyong banal na gawain, ang mga magpapahayag ng iyong banal na salita, at lalong-lalo na Lord, ang mga taong makikinig dito, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at ma madama namin ang mensahe ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Gamitin mo si Brother Albert, Panginoon, sa araw na ito, sa mga aral na ipagkakaloob mo sa kanya upang ituro sa amin, Panginoon. At ng mga Panginoon ay maraming mga kaluluwa ang mga makikinig na mabuksan ang kanilang puso at isip sa iyong mga banal na salita. Ganon din, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang mag-IT, si Sister Shirley, Panginoon, na hipuin niyo po siya, kayo na po ang bahalang manguna at magbigay sa kanya ng mga salita kanyang ibabahagi sa araw na ito para sa aming Panginoon, ng mga nakikinig at ng mga Panginoon ay gabayan niyo po siya at ganun din, Panginoon, ang mga taong iyong gagamitin sa araw na ito. At ang lahat na ito, Panginoon, ay tinatas ko sa iyo sa ngalan ng anak na si Jesus, nagkahali ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon naman ating tinatawagan si Sister Joy sa kanyang Our Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Ngayon naman, tinatawagan natin si Sister Shirley sa kanyang pag-IT. Papuri, parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa ating Diyos na buhay. Taos puso po ako nagpapasalamat sa ating Diyos na binigyan niya ako ng magandang pagkakataon upang ipahayag ang aking natutuhan sa kanyang mga salita ng Diyos. Ang akin pong tatalakayin ngayon ay galing sa James chapter 1 verses 2 to 8. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo ang lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap na walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ang karunungan ay ang sino man sa inyo humingi siya sa Diyos, siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di nila alam kung ano ang talagang ibig. Sa akin pong pananalig sa ating Diyos na buhay mula sa Paul, marami po akong naranasang iba't ibang uri ng mga pagsubok. Halos po nung kabataan ko pa hanggang dumating ako dito sa ating lugar na ito hanggang sa ngayon, marami po akong pagsubok na dinaranas. Pero sa aking pananampalataya sa ating Diyos, ito po ay aking nalampasan dahil alam ko na ako'y magiging matatag sa pananampalataya at pagtatagumpayan ko ang lahat ng ito. Ako po sa buhay kong ito, marami akong pagsubok na natanggap. Pero ang lahat na yun ay sa kasalukuyan ay aking napaglabanan at naging matatag ako nga sa aking pananampalataya. Ang aking pong katagumpayan ito ay sa maraming pagsubok dahil hindi po ako tumiwalag sa gawain ito at higit sa lahat ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ako po ay tunay na nagpakatatag nga sa aking ginagawang ito. Marami pong pagsubok ang nangyari sa akin. Ako po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon at kung ano man ang aking mga pagkukulang ay aking pong pinagpunan. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya at sagana ang ating Panginoon magbigay ng mga biyayang ito higit sa lahat sa aking kalusugan. Maraming taon ang naglilipas at ito po ay aking
nalampasan. Ang buhay sa ngayon at aking nadarama ay matotoong buhay dahil nung nakaraang linggo, nakaraang 2 weeks ago, nakatanggap po ako sa National Health Service na yung aking consultant sa aking lymph node na cancer ay I am free, I am healed. By the blood of Christ na dumadaloy sa aking buhay, sa aking buong pagkatao, ay sila na nagpatotoo at ito ay aking nakamtan at ang mga doktor na iyon ay ginamit ang mga doktor upang ako'y ipagaling. So ngayon ako po ay talagang nagpapasalamat sa Diyos dahil ako'y noong araw ang aking buhay ay katulad ng isang dagat na ang alon ay pahampas-hampas sa ibang lugar upang dahil hindi pa ako tapat noon ng pananampalataya. Ano man ang aking tinamasa sa ngayon ay talagang habang buhay kong tatanggapin at magpapasalamat sa Diyos dahil ang lahat ng ito ay pinagkaloob sa akin ng Diyos. Ako po'y umaasa at hanggang sa ngayon na patuloy ako maglilingkod at kung ano man ang kahihinatnan ko ay aking tatanggapin dahil ipinagkaloob na sa akin ang aking mga pangangailangan sa buhay. Oo nga, nung unang panahon, ako'y nagkulang sa Panginoon. Akala ko ang buhay ng isang tao ay sa material things na lang mabubuhay. Pero ngayon, napatutuhanan ko na ang buhay pala ay dapat isama ang ating Panginoon sa lahat ng bagay at una nating paglingkuran upang ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan. At ako po ay pinagkalooban din ng karunungan, ng kaunting karunungan at ito po ay aking laging hinihingi at lagi itong pinapanalangin ni Brother Albert na pagkalooban ako ng isang katalinuhan sa pananampalataya. Marami pong nagpapasalamat ako sa gawain ito. At ang lahat ng aking mga ninanais ay natanggap ko na. Higit sa lahat sa aking kagalingan, kalakasan, at ang material na buhay ay akin ang nalampasan at ito po ay akin ang kinalimutan. Ang handa na lang akong humarap sa katotohanan upang ang aking buhay ay bigyan upang ang aking pagkatao at ang aking buhay ay bigyan ako ng malawak na pagkaunawa, karunungan at mahabang buhay. Marami pong salamat sa inyong pagkikinig. At nawa ito'y isang aral din sa inyo na kung ano man ang mga dagok na dumarating sa ating buhay ay tanggapin, maniwala, magpakatatag, magtiis sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Ito po ang aking samot dalangin at nawa ito po ay ang lahat ng naririto ay magtagumpay sa ating ginagawang pananampalataya na kasama ang karunungan. Amen. Ngayon naman, ating tatawagin si Brother Albert na siyang magbibigay sa atin ng mga salita ng banal na salita ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Sorry mga kapatid, nagkamali ako kanina. Tinatawag natin si Brother Albert ngayon para makapagbigay ng mga salita ng Panginoon, na banal na salita ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang hapon dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang gabi naman dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At sa lahat ng makakatunghay ng gawain ito ay magandang araw po sa inyong lahat at dalangin ko po na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Maganda po yung ibinahagi sa atin ni Sister Shirley at ito po ay palagay ko po pasok tayong lahat sa mga salitang ito sapagkat tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang kaibahan nga lamang po mga kapatid ay iba po ang taong nakakaranas ng pagsubok na may pananampalataya sa Diyos. Kasi pag mayroon po tayong matibay na pananampalataya sa Diyos, hindi po tayo pwedeng maibagsak ng anumang uri ng mga pagsubok sa ating buhay. So, babasahin ko po uli ang binasa ni Sister Shirley sa wikang Tagalog po dito sa aklat ng James o Santiago chapter 1 verses 2 to 8. Ito po ang sinasabi mga kapatid. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Alam po ninyo, yan po ang malaking pagkakaiba ng isang Kristiyano. Kapag siya'y sinusubok, ay magalak niyang tinatanggap. Bakit po? Kasi ang pagsubok po ang isang paraan ng Diyos upang tayo'y maiangat sa ating pananampalataya o tayo po ay umakyat ng isang bahagdan sa ating pananampalataya. Yan po ang ibig sabihin noon. At yan po malaking pagkakaiba ng mga Kristiyano dahil tayo po ay pag nakakaranas ng pagsubok ay alam natin na ang pagsubok na ito sa ating pananampalataya ay maghahatid sa atin sa magandang katayuan pagdating ng panahon. Basahin po natin sa aklat. Bago ko po ipagpatuloy ito, babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Mateo. Sa aklat po ng Mateo ay ganito po sinasabi. Aklat po ng Mateo chapter 5 verse 11. Ito po sinasabi, verse 11. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Alam po ninyo ang pagsubok na nararanasan ng mga Kristiyano ay dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pinagwiwikaan siya ng masama, sinasabihang meron siyang diferensya sa kanyang kaisipan, maraming mga sinasabing pamumula sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung taong may pananampalataya. Ayan. Pero sabi rito sa Mateo chapter 5 verse 11 and 12, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga gala kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ang sabi rito, mga gala kayo at mga sayang totoo
sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Yan po yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, pero sa kabila ng kanyang pagsunod ay nakakaranas yan ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Pero ito po'y hindi down sa kalooban ng isang taong sumasampalataya. Bagkus ito'y isang malaking kagalakan na tayo po ay pinag-uusig dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nagagalit yung ibang mga tao dahil ibig sabihin hindi ka na nakikiisa sa kanila dahil ikaw ay binago na ng salita ng Diyos. Yung mga dating kabarkada mo sa pag-iinuman, hindi mo na nakakabarkada. Yung mga dating kabarkada mo sa sugalan, hindi mo na nakakabarkada ngayon. Dahil sa mga pagbabagong ito nagaganap sa ating buhay, bunga ng ating pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay kuminsan ay pinagwiwika na masama. Kuminsan naman, kung ikaw'y mangangaral, pinagsasabihan na mini-mislead. Yan po kasi yung paratang na naranasan ko, pero yan po'y nagpagalak sa aking puso. Bakit po? Kasi ginagawa ko ang pangangaral ng salita ng Diyos dahil sa pagmamahal ko sa Diyos at sa aking kapwa, at ang number one layunin ko lamang ay hindi ang kanilang pera, mga kapatid, kundi ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Gayunpaman, sa kabila ng aking pangangaral na ito na binabasa ko naman sa Biblia, pinararatangan nila ako na minimislead ko ang tao. At yun po'y nagpapagalak sa aking puso. Bakit po? Babasahin ko po sa inyo kung bakit ito'y nagpapagalak. Doon po sa aklat ng 1 Peter, ito po sinasabi. 1 Peter chapter 4 verse 12, ito po sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga gagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. So, iyan po yung mga pagsubok na nararanasan natin. Maraming mga sinasabing aking minimislead o aking inililigaw. Napakasamang paratang po yun. Kasi yung mga salita ng Diyos na aking binabasa, kailanman po hindi magliligaw. Sapagkat yan po'y salita ng Diyos. Ang Diyos po ay Diyos ng katarungan, Diyos ng kaayusan. Meron pa nga ako narinig na kwento na basa ng Biblia ng habol ng saksak. Meron mga ganon. Ng habol daw ng saksak. Kaya natatakot na silang makinig ng salita ng Diyos. Pero ganito po sinasabi ng Biblia. Para sabihin ko po sa inyo, ito sa 1 Corinthians chapter chapter 14 verse 33. Alam po ninyo, hindi kasi nila naintindihan kung ano yung mga sinasabi ng Biblia. Kaya kung minsan nagpaparatang sila na nagiging bunga ng ating pangangaral ay masamang epekto sa kapwa. Pero ito po sinasabi sa aklat ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kapag ka po tayo'y dumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, sinampalatayanan natin ang kanyang mga banal na salita, sinunod natin ang kanyang mga banal na salita, siya po ay Diyos ng kaayusan.
Makikita po ninyo mga tao, ang buhay ng mga taong tunay na sumunod sa Diyos, maayos ang kanyang pamumuhay. Bakit po? Kasi siya'y Diyos ng order. He is not the God of confusion. He is the God of order. Kaya nga po inaanyayahan ko kayo na kayo'y laging makinig ng salita kasi gusto kong maisaayos ninyo o ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa inyo sapagkat siya'y Diyos, hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan at kaayusan. Kita na kayo ng pamilyang dating magulo ang buhay na lumapit sa Diyos, nakinig sa kanyang mga banal na salita, isinabuhay ang kanyang mga banal na salita, nagkaroon ng matibay na pananampalataya, inaayos ng Diyos ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya, my dear brothers and sisters. Yan po ay naganap sa aking buhay. That is why I am sharing to you the good news of salvation of the God that I know in the Bible, and that is the God of order. He is not the God of confusion. He is the God of order. Kung gusto ninyo ng kaayusan ang inyong buhay, magandang takbo ng inyong pamumuhay, magandang pag-uugali sa ating buhay, sa ating pamilya, lumapit kayo sa Diyos. He is the God of order. Babaguhin niya ang lahat sa ating buhay. Sapagkat ang kanyang mga kautusan, lahat ay saklaw ang ating buong pagkatao, maging physical man, spiritual man, o financial man, o anumang man sa ating buhay, kayang isaayos ng Diyos. Always remember, my dear brothers and sisters, He is the God of, He is not a God of confusion. Di siya Diyos ng kaguluhan. He is the God of order. Dito sa 1 Corinthians chapter 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng banal. Englishin po natin ito sa aklat po ng 1 Corinthians 15 verse 33. Ito po, English naman. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Nagkamali po ako. Yan, For God is not a God of confusion, of peace. Tingnan natin sa ibang mga translation. Yan po kasi English Standard Version. Dito naman sa American Standard Version. Dito naman sa aklat ng New International Version, ito po. Lahat ay kaayusan to. For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregation of the Lord's people. Maraming mga lahat po ng kahulugan, maging sa aklat ng Grego o Hebrew, ang mga salitang ito ay nagpapakilala sa Diyos na siya'y Diyos na aayusin ang ating buhay. Basahin natin sa aklat naman ng 2 Corinthians 5:17. 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, then if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Kung sa English Standard Version, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Ano nangyari yun? Na tayong lahat ay naging bagong creation. Kung nakakakita kayo ng mga plastic bottle, yung plastic bottle, kung idadako natin sa material things,
yung new creation. Para kang plastic bottle na ni-recycle. Yung dating mga sira-sirang parte ng bote na plastic, pag ni-recycle ay para na uling bago. Yan po yung maaari nating ihalin tulad kung paano tayo babaguhin ng salita ng Diyos. Ngayon, pagmasdan din natin dun sa ibang talata ng Biblia, dito sa aklat ng John, chapter 3, verse 3. Yung pagiging recycle, ganito po kasi ang istorya noon eh. Sa aklat po ng John, chapter 3, verse 3, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Ay nagtanong po yung isang teacher sa Israel, and his name is Nicodemus. Ito po sa verse 4. Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Ganito po kasi kung babaguhin tayo ng Diyos ay si Nicodemus may kaisipan na pangkarnal, pangtao, pangmaterial ang kaisipan ni Nicodemus. Si Nicodemus po, isa po itong Pariseyo. Nag-aral to. Educated si Nicodemus. Pero kung bagaman siya educated, ay tinuruan siya ng ating Panginoon Jesucristo dahil ang kanyang paniniwala ay something material. Kasi ang paliwanag ng ating Panginoon Jesucristo ay ganito sa verse 3. Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Marami po kasi tayong mga kapatiran sa labas na born again. Although hindi naman tayo kabilang sa born again. Pero tayo born again. Na born again tayo. Sumagot ang sinabi ni Nicodemus. Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old?" Paano nga naman muli siyang ipapanganak kung siya matanda na? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Sinagot po siya ng ating Panginoon Jesucristo. Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit." My dear brothers and sisters, ang pagkaintindi ni Nicodemus, para muli kang isilang na muli, ay muli kang papasok sa tiyan ng iyong ina at babaguhin uli yung kaanyuan bago ipapanganak ka uli para ikaw ay maging bagong nilalang. Imposible po kasi yun sa material na kaisipan. Kasi hindi ang isang taong matanda na ay pwedeng ipasok mo sa tiyan ng ina kasi mamamatay ang iyong ina. So my dear brothers and sisters, ganyan po kuminsan ang pananaw ng mga tao sa bagay na spiritual. Iniisip nila na kahit na yung mga sinalita ng ating Panginoon Jesucristo ay ikinakapit niyang pagiging physical o material. Hindi po. Pero paano ba ginagawa ng Diyos yung pagiging born again ng isang tao? Paano niya ginagawang ikaw ay maging born again? Paano? Ganito po sinasabi ng banal na kasulatan para tayo ma-born again. Sa aklat po ng 1 Peter chapter 1 verse 23, ito po sinasabi. Si San Pedro po ang nagsasalita rito at si San Pedro tinuruan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya pwedeng magsalita o magturo nang hindi niya narinig, hindi niya nakita sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya garantisado na mga salitang ito ni Saint Peter ay sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi po niya sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verse 23, "Since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable,
through the living and abiding Word of God. So para po pala tayo muling maisilang na muli ay kailangan ay ang salita ng Diyos. Kumbaga, yung bahay bata ng ating ina ang siyang humubog sa ating katawan, sa ating pagkatao, sa kanyang sinapupunan. Dito naman, sa pagiging born again, ang tumatay yung sinapupunan ng ina rito, yung salita ng Diyos na siyang parang sinapupunan, na siyang humuhubog naman ng ating buong pagkatao, hinuhubog tayo ng salita ng Diyos at bunga ng pagbabagong ito sa kalooban at puso at isipan ng isang tao, ang resulta, we are all born again. Not of the flesh, but of the Spirit. Sa Espiritu po tayo muling isinisilang. Ay ano po ba ang Espiritu? Ayon sa ating Panginoon Jesucristo, John chapter 6 verse 63, ito po sinasabi ng banal na kasulatan. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. So yung pong dahilan ng pagiging born again ng isang tao ay yung espiritu na walang iba kundi yung salita ng Diyos na siyang humuhubog sa ating pagkatao. Basahin po natin sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 25. Ito po sinasabi. Ganito po tayo babaguhin ng Diyos para tayo ma-born again. Sa Ephesians chapter 4 verse 25, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. O yung palang nagsasalita ng kasinungalingan, sabi ng banal na salita, magsalita ng katotohanan. So binabago na yung ating dila, yung ating bibig. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to devil. Kung ikay magagalitin, ay kailangan magkaroon ka rin ng self-control. Pag nagalit ka ngayon, huwag mong hihintayin buong magdamagay, dala mo pang iyong puot sa iyong dibdib. Bakit po? Kasi mayroong mga taong hindi na nagigising paghiga niya. Iba na yung binitawan mong iyong galit, ang iyong puot sa iyong dibdib bago ka humimlay sa gabi. My dear brothers and sisters. At sa verse 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hand, so that he may have something to share with anyone in need. Yun daw mga nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. At tumarbaho siya at gamitin niya na maayos ang kanyang kamay upang mayroon siyang maitulong sa mga taong nangangailangan. Alam po ninyo, masarap na gamiting pantulong sa nangangailangan ay yung pera na ating kinita sa honest work, doon sa mabuting paghahanap buhay. Hindi kailangan ng kaya katutulong ay dahil sa ikaw ay nanalo sa sugal, sapagat hindi ka lugod-lugod sa Diyos na ang mga perang iyong ginagamit, lalo na yung iyong idinudonate sa loob ng gawain ay kita hindi sa mabuting pamamaraan. Gusto ng Diyos na yung lahat ng ating ipinagkakalob sa Kanya ay masamyong handog sa Kanya na mula sa ating tunay na pagsisikap at mabuting paghahanap buhay. So my dear brothers and sisters, yan po yung way ng pagiging born again Christian. Kailangan pong tayo ay unti-unting hubugin ng kanyang mga banal na salita.
In other words, ganito po kasi nagaganap. Itaas po natin sa verse 22. Verse 22 po. Ephesians chapter 4 verse 22. To put off your old self, which belonged to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desire, and to be renewed in the spirit of your mind, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So, alam po ninyo, my dear brothers and sisters, upang tayo ma-born again, hubarin natin yung dati nating pagkatao na masasama sa ating pagkatao. Hubarin natin. Ayan. To put off your old self, which belong to your former manner of life and is corrupt through deceitful desire. Dati po, ang ating buhay ay tinamumugaran ng kung ano-anong masama. Masamang isip, laging pinag-iisipan ng masama ang kanyang kapwa. Kung minsan ni nagiging advance ang ating isipan na hindi pala naman totoo ang ating iniisip. Alisin natin yan. To put off, alisin yung dati nating masamang pagkatao at kaisipan. And to be renewed, na tayo'y baguhin in the spirit of your mind. Yung ating isipan, baguhin natin. At pagkatapos to put on the new self created after the likeness of God. Paano po natin ipuput on yung bagong kaanyuan upang tayo ma-born again? Ang ating buhay ay dapat ayon sa mga aral at utos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ganyang paraan, tayo po ay nagsusuot ng bagong kaanyuan sa ating buhay. Kaya sabi po sa aklat ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Na born again na tayo. The old has passed away. Hinubad mo na nga yung dati mong pagkatao eh. The old has passed away. Behold, the new has come. Bagong-bago na tayo. Pero sa kabila ng ating pagbabago, expect trial and persecution. At kung tayo may nakakaranas ng mga persecution at masasamang sinasalita sa atin ng ating kapwa, that is because of our obedience to the word of God. The same to what happened to each and every one of us. The same to what happened to me when I am preaching the word of God. Maraming mga sinasabi sila na ako raw ay minimislead ang tao. Pero hindi po yun. At yun po yung nagpapagalak sa aking puso sapagkat wala po akong aral na aking personal, pansariling aral. Ang aral po na ibinabahagi ko sa inyo ay hindi ko aral. Yun po'y galing sa kaisa-isang guro na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po lamang kasi ang guro. Ako'y tigapagbasa lamang ng mga salita na isinulat ng mga apostol na galing sa iisang guro. Wala pong ibang guro. Basahin ko nga po sa inyo sa aklat ng Judas. Jude. Saan ba yun? Jude 1:4. Ang sabi po rito ay ganito, sa aklat po ng Judas, chapter 1, sa bagay, isa naman chapter 2, 1:4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong Jesucristo. Siya po lamang ang guro ng mga Kristiyano. Kung gusto mo na maging tunay na Kristiyano, kung gusto mo na ikaw ay ma-born again, maging isang bagong nilalang, yung turo ng kaisa-isang gurong si Jesucristo ang ating isabuhay. At ang ating buhay ay magiging
magiging isa kang bagong nilalang. So that is the born again. That is the meaning of being born again. Hindi lamang sa salita na ikaw ay na-born again, kundi nabo-born again ka dahil sa salita ng Diyos na iyong sinusunod araw-araw. Basahin po natin sa aklat ng Philippians 1:17. Ito po 1:27. Ito po sinasabi. Ang sabi po sa aklat ng Philippians chapter 1 verse 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. So yung ating buhay pala must always be guided by the gospel or by the teaching of our Lord Jesus Christ. Upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan kong inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nangagkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Si Sister Shirley po sa kanyang sharing ay mabigat ang kanyang pinagdaanan, pero kasama natin siya ngayon. At sabi nga niya na pagtagumpayan niya lahat, hindi dahil sa kanyang sariling lakas o galing, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, bunga ng kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya po sa Diyos, yan po ay naglalarawan ng ating pagiging tapat sa kanyang mga banal na salita. Lumakad ng victorious sa kanyang buhay. Not because magaling siya o anuman, kundi dahil sa biyaya at patnubay ng Diyos na ipinagkaloob sa kanya. Basahin po natin sa aklat ng 1 John. 1 John chapter 5 verse 4. Ito po sinasabi. Sa aklat po ng 1 John chapter 5 verse 4 and 5. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ipinanganak na tayo, na-born again na. Paano naging born again? Dahil sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, pinanganak na nga tayo, born again na nga, dahil sa salita ng Diyos, ay dumadaig sa sanlibutan. Bakit dumadaig sa sanlibutan? Kasi isinasa buhay mo, maging sa gitna ng mga trial at pagsubok sa iyong buhay, nakakapit ka sa pangako, sa mga salita ng Diyos ay pinanghawakan mo sa iyong buhay. Ito ay dumadaig sa sanlibutan, at itong pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. So yung faith natin, yung matibay nating pananampalataya sa Diyos, maghahatid sa atin upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga balakid sa ating buhay. Basahin pa rin natin uli yung aklat ng James. Aklat po ng James chapter 1 from verse 2. Babasahin ko na lang ng buo. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Napakarami po kasing tukso mga Kristiyano. The more that you follow the teaching of our Lord Jesus Christ, the more that you have to expect this trial and temptation to come onto your way. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kailangan po natin mga kapatid ng pagtitiis.
Si Sister Shirley po, ang ating mahal na kapatid, nagtiis na kasama si Kristo. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Nagtitiis tayo na may pananampalataya sa Diyos. Nagtitiis tayo. Bakit? Sapagkat itinitiwala natin sa Diyos ang ating buhay, na alam natin we are in the good hand of God. Itinitiwala natin yung ating sarili. Tayo'y nagtitiis dahil tayo itinitiwala natin ang ating buhay sa Panginoon. Alam po ninyo, lumakad ang ating kapatid na ito sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Katunayan nga po, yan po'y turo din ng Biblia, yung pagtitiwala sa Diyos. Yung lahat ng ating mga hangarin sa buhay, i-commit mo sa Panginoon at magiging matatag ang iyong buhay. Bilang patotoo, doon po sa aklat ng Salmo 37:4, 37, nasan ba? 37, 3 or 4. Ang sabi po rito ay ganito, 3, 4, and 5. Ganito po ang ginawa ng ating kapatid na Sister Shirley. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa kabila ng mga pagsubok, nandun pa rin ang galak sa kanyang puso. At sa verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. Yan po ang bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos po, sa kanyang walang hanggang kabutihan, hindi kanya pababayaan. Commit your way. Anumang plano mo sa iyong buhay, negosyo man, karamdaman man, anumang mga pinaplano mo sa harap, sa hinaharap, itiwala mo. Commit your way. O sa ibang talata naman natin tingnan. Doon sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 5 siguro ito. Ayan. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. Sa lahat ng ating mga plano sa ating buhay, pinaplano sa ating buhay, itiwala natin sa Diyos. Huwag tayo maging mayabang sa harap ng Diyos na yung hinaharap na sa ating buhay parang hawak natin. Hindi po natin maipagmamalaki ang ating sarili pagdating po sa hinaharap sa ating buhay. We must be like a child in front of our mother or father. Nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Huwag natin ipagmalaki ang araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay hindi natin hawak. My dear brothers and sisters. Yan po ang sinasabi sa aklat ng Santiago 12. Yan, ito po. Sa verse 13 po pala, come now you who say today or tomorrow we will go in such a town and spend a year there and trade and make profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are mist that appear for a little time and then vanishes. Hindi po natin maigagarantiya ang araw ng bukas. So, kung may plano ka sa araw ng bukas, i-trust mo ito sa Panginoon. Itiwala mo ito sa Panginoon. Commit your way to the Lord sapagkat Siya may kapangyarihan sa araw ng bukas sa ating buhay. At makikita mo ang isang napakalaking resulta pag pinanghawakan natin ang mga salitang ito ng Diyos. Kagaya ni Sister Shirley sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang pananampalataya, ay nagkaroon siya ng pagtatagumpay.
Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians 15:57. Ito po sinasabi. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Naranasan po yan ni Sister Shirley. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved, dahil ikaw ay nagtagumpay na, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Yung lahat ng ating mga pagsisikap sa ating buhay, itiwala natin sa Panginoon. Hindi po masasayang ang lahat ng ating pagpapagal, pagpapakahirap, manatili lamang tayong laging tapat, hindi makilos sa ating pananalig at pananampalatay sa Diyos, maging sa gitna ng mga pagsubok. Hindi niya tayo pababayaan. My dear brothers and sisters, nawayang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. To God be the highest glory. Amen. Maraming salamat, Brother Albert. Ngayon naman tinatawagan natin si Sister Joy sa kanyang awit sa Panginoon. Worship song. Sa iyong lahat ang pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, O Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa bang maihahandog
mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Ngayon naman si Brother Randy at Sister Levi sa kanilang Thank You Lord. Sino magko-close yung prayer? I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, at muli na naman po namin natapos ang aming pananalangin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa paggamit ninyo kay Brother Albert, Panginoon, upang may bahagi ninyo niya sa amin ang inyong mga banal na salita, Panginoon, at paggamit din ninyo at maraming salamat din po, Lord, sa lahat ng may partisipasyon sa gawain ito, Panginoon. Naway bigyan niyo pa po kami ng lakas, Panginoon, bigyan niyo po kami ng mas marami pang mga kaalaman, Panginoon, upang marami pa kaming matutuhan, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway bigyan niyo pa po si Brother Albert ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, sa lahat ng mga binabahagi niya sa amin, Panginoon. At
pati na po, Lord, sila Sister Shirley at sila Sister Levi, Brother Randy, sa pagbibigay nila ng mga, sa pagsisikap nila, Panginoon, o pagmabahagian kami ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Itinataas ko po sila sa inyong lahat, Panginoon. Naway bigyan niyo po kami ng lakas ng pangangatawan, Panginoon. Bigyan niyo kami ng good health lagi, Panginoon, sa aming paghahanap buhay, Panginoon. At i-bless niyo po palagi, Panginoon, ang aming Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Naway hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, ay muli niyo kaming pagtipon-tipunin lahat, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Tinawag na.